Opa, eto nga, kasi parang, well, hindi maiwasan na mapagkumpara. Kasi siguro dahil first time pa natin magkausap din, Mayor. Kasi ang natutukan ko kasi dahil doon ako nakatuka sa Senado, so mas medyo nakabisado ko yung working ethics, saka yung mga, kumbaga, how Senator Win Gatchalian works, yung pagka mabusisi, lalo sa budget, kumbaga parang he talks like a lawyer, he talks like an accountant, kumbaga parang, sa inyo po, kumbaga parang, bigyan nyo ka naman ng picture, kumbaga parang, how Mayor Wes Gatchalian, kumbaga parang conducts himself sa management o sa Valenzuela City, Mayor. Ako po, Raymond, pagdating sa, siguro, pinag-usapan mo, Raymond, kanina siguro kasi how he handles yung... Yes, yung mga individual ba? Oo, sa committee meetings ng energy, kailangan ka kasi very technical, no? For example, sa budget hearing, kailangan you know the numbers and you study well, no? Sa akin naman po, hindi tayo ganun hindi naman ako too technical, kumbaga, no? Yes. Of course, whenever I go in any meeting or even interviews like this, ako po yung naghahanda talaga ako. I do my homework at least the night before, no? Pero ang style ko po kasi, ang background ko po kasi talaga before ako napasok sa politika is really a corporate style, a business style. Wherein I look at the department heads as asset. I look at the employees as asset. I look at it on a bigger picture, no? So for me, my style is I try to I give the decision making to my department heads, no? Alam nyo, ang being a department heads, hindi ka napili dyan dahil lang close ka sa mayor, dahil ka ni kapitan, hindi ho eh. Etong department heads, napili kayo dahil may kanya-kanya kayong angkin na galing at weaknesses as well, no? Walang perfect naman wala ko na walang perfecto po na department head or manager, no? Pero what I harness in them is to bring out their skill, their talents. Itong department head A, iba naman po ang talento niya kay department head B at kay department head C. So being a leader, I inspire them to bring out their style of management, no, and the talent that they have. At medyo hindi tayo authoritative, no, or dictatorship, no. Hindi ko ayoko pang pag-umaharap sa kanila na busi-busi natin, sundan mo ito gusto mo niyo, ito dapat sundan mo, wala ka ng ibang direksyon. Hindi ho tayo ganyan. Sa akin po, pwede nilang i-oppose ang mayor. Pwede na sabihin, Mayor, mali ka dyan kasi dapat ganda yata yung ganito. Ang important sa akin is yung communication natin is open communication. Ang important sa akin, Raymond, is we are sharing, kaya nga tawag yung word na brainstorm eh. Pag umupo tayo sa meeting, hindi ho yun meeting ng mayor. In fact, equal tayo sa boardroom, no, para sa akin. The way I listen to my constituents, ganun din pa man din. Pag umupo ho ako bumaba sa barangay, hindi ho ayoko pong titingnan nyo ako na mayor. Kung pwede po, wag nyo ako tawagin mayor. Wait lang, okay na ako eh. Ang important, marunong tayo makinig at bigyan ng option. In the case of our department heads, bibigyan tayo ng option. Yun ang gusto kong style, no? Na mayor, option A, B, and C. Hindi naman porke tama ang option na sinabi ni Mayor, yun na yung option nating lahat. Hindi ho yun. So gusto ko, when we do brainstorming, nalalatag natin ang lahat ng bagay po sa lamesa na pag-uusapan natin, alin po yung applicable at na papag-usapan natin lahat, no? And also, when I also give yung pag-crisis tayo or may problema, no? I also give the opportunity also to my department heads to troubleshoot the issues. Dahil naniniwala po ako, Raymond, na ako po, bagong mayor pa lang ako, 1 year and a half, marami po sa department head namin, almost all of them are panahon pa ni Senator Win. May mga bagay po na hindi natututunan sa eskwela. May nababagay po na hindi natututunan sa libro. Pero ang wisdom nila, because of years-long experience with Senator, with Secretary Rex, alam na nila minsan po kung ano po yung that will at wisdom pagdating sa isang problema nito. Kaya when I meet them, I give them a chance to offer solutions, no? Offer solutions
minsan hindi ako sang-ayon doon sa solution na sinuggest nila. Pero what's important, nakikinig tayo, babalansihin natin, at we will let them do the style of management or troubleshooting that they are accustomed to, no? So being a mayor is really leadership na lang po, balancing, deciding, and at the same time listening, no? Pagdating naman sa barangay level, gaya ng sabi ko, mas importante marinig natin sa tao kung ano ba ang gusto nila, ano ba ang solusyon sa problema, no? Minsan sila mismo lumalabas na yung solusyon sa bibig nila, no? Yes. Kaya there are times na hindi naman po perfecto ang mayor sa solusyon na ibinibigay, pero pag narinig mo po yung suggestion nila, matutuwa ko din ho dahil nakakatulong ho ito at natututo ka rin, no, sarili.